Maganda ang kinalabasan ng adjustment ni Coach JJ Redick sa laban nila kanina kontra sa kupunan ng New Orleans Pelicans na kung saan masasabi talaga natin na isa yun sa naging dahilan kung bakit nila nakakuha ang panalo. Para sa mga hindi nakapanood ng laban, nagawa pa kasi ng Pelicans makuha ang momentum sa laban hanggang sa lumubo nga ang kalamangan nila kontra sa Lake Show ng 8 sa score na 86-94. Pero mabuti na nga lang talaga nakagawa ng game adjustment itong si Coach JJ Redick at yan nga ang ipapakita ko sa inyo. Di ba ang kadalasan natin nakikita sa closing lineup na ginagamit ng Lake Show ay si DeAndre Ayton bilang center nila. Pero sa laban na ito mga idol, hindi po. Gumawa nga ng adjustment itong si JJ Redick na kung saan si Jackson Hayes ang tumapos ng game bilang center ng Lake Show. Mahigit 7 minuto na lang dito natitirang oras para sa final quarter. Tapos ang ginagamit na lineup dyan ng Lake Show ay sina Luka Doncic, Smart, AR-15, LeBron at si Jackson Hayes para sa center position. Sa scenario na to gumamit ng Lake Show ng high pick and roll between Luka at Hayes. So ayan, matapos mag-set ng screen ni Jackson Hayes, magro-roll na siya papasok sa loob ng paint. Kaso nga lang nakita niya dito na dinodouble team na si Luka. Kaya anong nangyari, humingi siya ng bola. Pero kudos kay Luka mga idol kasi umakma muna siya dito na kay ribs niya ibibigay yung bola. Kaya naman ang nangyari tuloy na open talaga itong si JH sa free throw line. Nung nakita ni Luka na open na si Hayes, ibinigay niya na dito yung bola. At dahil nag-commit kanina itong si Quinn para depensahan si Luka, na late na siya dito mga idol, sinubukan niya pa rin naman ibigay yung best niya para pigilan si Hayes. Kaso nga lang, trailing defender na siya dyan kasi nasa likuran na siya. Tapos nakabuelo pa itong si JH. Kung mapapansin nyo, si Zion Williamson ang pinakamalapit dyan na pwede mag-help defense kay Quinn. Kaso nga lang ang masaklap, hindi niya rin pwede basta-basta iwanan si LeBron kasi mau-open naman to si left corner. Kaya anong nangyari, nakakuha si Jackson Hayes ng easy two-handed slam dunk. Dito sa video na ipapakita ko sa inyo, maganda yung naging ball movement ng Lake Show. Magsisimula yan kay Luka Doncic. So ayan, Luka pass the ball to LeBron. Galing sa transition to mga idol, kaya hindi talaga basta-basta nakapaghanda ng magandang depensa itong Pelicans. So ayan, matapos makuha ni LeBron yung bola, tignan yung maigi, nakafocus talaga sa kanya. Hindi nila napansin na open na si AR, si left corner. Tapos sakto pa dito yung pagkakasit ng pin down ni Jackson Hayes dito kay Quinn. Kasi kung titignan natin maigi, si Quinn talaga yung pinakamalapit dyan na pwede mag-help defense. Kumbaga siya yung re-rekta na haharangan yung pagtira ni AR. Kaso nga lang ang masaklap mga idol, naka-pin down nga dyan itong si Hayes. AR-15, catch, fires, nothing but net. Ito ang pinaka-nagustuhan ko sa ginawa ni Jackson Hayes kanina, ang tulungan ng Los Angeles Lakers sa interior defense na kung saan inaatake talaga ng New Orleans, especially itong si Zion Williamson na namumunini sa loob ng basket. Sa senaryo nito mga idol, makikita natin dyan ang kahalagahan ng isang Jackson Hayes. So ayan, kung mapapansin nyo, siya ang bumabantay dito kay Zion Williamson. Alam naman nating lahat na mismatch talaga yan kasi di hamak na mas mabilis si Zion Williamson kumpara kay JH. Pero kudos kay Jackson Hayes mga idol kasi nagawa niya pigilan itong si Zion. Diba? Nasupalpal niya. Kung hindi dahil kay Jackson Hayes, malamang sa malamang, easy basket na naman yan para kay Zion Williamson. Katulad ng kanina, ganun lang ulit ang mangyayari dito. Mapipigilin ni Jackson Hayes yung gagawing pag-atake ni Zion Williamson. So ayan, makikita natin dyan mga idol na gumamit ng Eurostep itong si Zion para iwanan si Jackson Hayes. Kaso nga lang good job kay Jackson Hayes kasi nanatili pa rin yung depensa niya. Ang maganda pa dito, natawagan ng offensive foul itong si Zion Williamson mga idol kasi tinamaan po ng siko si Jackson Hayes. Ito na yung huling video na ipapakita ko sa inyo mga idol, pero para sa akin, isa to sa pinakamahalaga na nagawa ni Jackson Hayes kanina. Kasi kung hindi dahil dito, hindi talaga makakalamang yung Lake Show. So ayan, tingnan nyo maigi. Matapos sumablay dito ng tira ni Luke Kennard, magre-rebound sana ni Zion Williamson yung bola. Pero mabuti na nga lang talaga't mahaba itong si Jackson Hayes. Kung hindi niya natapik yung bola, hindi ito makukuha ni Marcus Smart. Ang maganda pa dito, na i-convert ng Lake Show yan into offense matapos pumasok ng 3-pointer ni Austin Reeves. At dahil dyan, Lakers back on top sa score na 96-94. Naging maganda talaga yung adjustment na yun ng Lake Show mga idol hanggang sa natapos na nga ni Jackson Hayes yung game na yan at sakto nakakuha naman nila ang panalo sa score na 110-101. Para sa mga di nakakaalam, tinapos ni Jackson Hayes ang laban na to na nakapaglaro sa 4th quarter ng 7 minutes habang si DeAndre Ayton ay nakapaglaro lang dito ng 5 minuto. Base sa stats mga idol di hamak na mas maganda talaga yung naging impact ni JH kumpara kay Ayton. Kasi -6 po sa plus and minus itong si DeAndre Ayton habang si Jackson Hayes naman ay nakapagtala ng plus 17 sa 4th quarter lang yan. Grabe yung impact mga idol makikita talaga natin yung pinagkaiba. Kaya mga idol, anong masasabi nyo sa performance na pinamalas ni Jackson Hayes kanina? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Si your boy King Jan, I'm out.